May nakita ka mga pulis doon na Meron po. sino sa mga pulis na to ang nandun? Si Sir Trinidad po at saka si Michi Perez po. Sa kanila po ako nagtanong. Jefferson, yan ang sinasabi ko sa iyo. You have to be honest. Nakita ka, ano ginagawa mo sa ospital? Sergeant Jefferson Trinidad. Tinanong Okay? ko po sa kanya kung nasaan po yung bayaw ko. Ngayon po tinuro po niya sa akin. Pinuntahan ko po yung aking bayaw doon. Wala na pong buhay. Michi, wala ka sa ospital. Please answer. Para Wala at least po. recorded. Sir, wala po ako sa hospital. Wala ka sa ospital. Yes, So sir. andun ka sa andun ka sa crime scene. Yes, sir. All the way nasa crime scene ka. Yes, sir. Mula sa 6:20 nandun ka na hanggang sa matapos. Yes, sir. Sigurado ka? Mula 6:20? Alam mo, nahuhuli ka sa sarili mong ano eh. 7 Sabi mo 7 PM ngayon, sinabi ko 6:20, sinabi mo oo. Pabigit ko mo lang, sir. Kasi yun ang katotohanan, 6:20 nangyari na. Kaya from your heart, no? From your answer, hinuhuli ka lang namin, ngayon 6:20 andun ka na. Can we ask yung sino yung mga nandun sa ospital? Yung sa mga pamilya. Anong oras kayo nasa ospital? Hindi ko po ang oras po pero noong Can you identify yourself muna? yung no sinab Carla Arevalo po. Sino ka? Ang asawa po ni Adrian Laresma. Ni Adrian Opo. Laresma, oo. Okay. So, pumunta ka ng ospital mga more or less, anong oras yun? Hindi mo tanda? Hindi ko po basta po nung May nakita ka mga pulis doon na meron po. sino sa mga pulis na to ang nandun? Si Sir Trinidad po at saka si Michi Perez po. Sa kanila po ako nagtanong. Jefferson, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. You have to be honest eh. Kaya nakita mo, sinasabi nung asawa ka ni Brian, ni Adrian Laresma, Adrian po. na nandun sila sa ospital. Nakita ka, ano ginagawa mo sa ospital? Sergeant Jefferson Trinidad. Bali, nagpunta po kami PCPL de Chavez po para po, kasi Anong oras ka nandun? more or less, sir, mga 7:45 po. 7:45 ka pumunta. Opo, PM po. Anong oras mo siya nakita? 7:45? Or Hindi po. Kasi po nung nagtanong po ako sa kanya kung nasan po yung bayaw ko, nung pasok ko po doon kanino ka nagtanong? kay Sir Jeff po, Trinidad po. Tinanong ko Okay. po sa kanya kung nasaan po yung bayaw ko. Ngayon po tinuro po niya sa akin. Pinuntahan ko po yung aking bayaw doon. Wala na pong buhay. Mga 7:09 po. Nung na-declare na patay. Opo. So nakita mo na siya doon. Opo. Sergeant, sabi ko sa'yo, madadamay ka dito, maniwala ka. And even we have to invite Comsec, invite si Franklin Trinidad, yung kapatid ni Jefferson Trinidad. And nabalong video nung kapatid mo. Okay. Sige, okay, go ahead. Ano ang trabaho mo sa San Juan Police Station? DU investigator po, sir. Sino ang tumawag sa iyo? Bali po, tumawag po si Police Master Sergeant Juan Amparo Macarig po kay Police Corporal de Chavez po. Sino naman si Di Chavez? Kasama ko po, IOC din po, investigation. Anong oras tumawag? More or less 7:30 po. 7:30. Ano ang tinawag po nila? Tinawag po, Your Honor, yung nag-conduct po sila ng bypass operation na may armor encounter po. 7:30. Opo, tinawag po. Ano ang sinabi nila? Dinala daw po sa District Hospital. District Hospital. Yes po, ng San Juan, Batangas po. Nung dumating ka sa District Hospital, anong nakita mo? Bali po kami po pagdating po namin ni Police Corporal de Chavez, nga po nakita po namin si Brian. Nandun dun sa emergency room po. So, sino yung mga pulis na nakita mo ron? Si Patrolman Carpio po at saka po si Police Staff Sergeant Karandang po. Nakasakasay sa green na kotse. Yes, Your Honor. Ikaw rin. Pero in accordance with the wife of Adrian, nandun ay si Michi Perez. Michi, wala ka sa ospital. Please answer. Para at least recorded. Sir, wala po ako sa hospital. Wala ka sa ospital. So andun ka sa crime scene. Yes, sir. All the way nasa crime scene ka. Yes, sir. Mula sa 6:20 nandun ka na hanggang sa matapos. Yes, sir. Sigurado ka? Mula 6:20? Alam mo, nahuhuli ka sa sarili mong Sabi mo 7 PM ngayon, sinabi ko 6:20, sinabi mo oo. Pabigit ko mo lang, sir. Kasi yun ang katotohanan, 6:20 nangyari na. Kaya from your heart,
No? From your answer, hinuhuli ka lang namin, ngayon 6:20, andun ka na. Because yun ang tunay eh. Kasi kung hindi tunay yun, sasabihin mo, hindi po sir, 7 po. Alam mo, dyan nahuhuli yung mga naiimbita namin dito eh. Di ba? Alam mo yun, Michi? Karandang. Saka si Carpio. Nasa ospital ba kayo? Yes or no? Yes, sir. Nasa ospital. Talagang matitibay itong mga to. Karandang, nasa ospital ka. Nasa ospital ka rin, Carpio? Yes, sir. Okay. So kung nasa ospital ka, nasa ospital ka, nasa ospital ka din, nasa ospital ka, Karaig, ikaw na lang naiiwan doon. Nasaan ka? Doon po sa crime scene, Your Honor. Okay, crime scene. And according sa lahat ng mga apidabit, ng lahat ng mga naandun, sinasabi nila, dumaan sila doon. Alas 7, alas 8, walang tao. Di ba? Yun ang nakalagay sa apidabit ng lahat ng mga yan eh. Lahat ng mga naglagay dito ng apidabit nila, sinasabi nila, dumaan sila doon, pumunta sila sa nanay ni Brian, pumunta sila sa nanay nung kapitbahay nila si Brian, pati yung mga neighbors doon, dumaan sila, walang pulis. Nagkaroon lang ng pulis doon nung dumating na yung Soko. At yung si konsehal magpantay. Pinatawag siya ng alas 8 doon. So you will deny this, Makaraig. Nandun ka all the way. Yes, Your Honor. Grabe talaga. Congressman, Staff Sergeant Bakarig. So, nandun ka that time. Yes, sir. Anong sinakyan mo papunta ron? Kutsing Verde, sir. Coaching Verde. Nawala ang Coaching Verde. Paano ka nakalis doon? Naiwan po, sir. Tapos tinawagan po namin ng patrol para mag-cordon ng area. Tinawagan ng patrol para makordon ng area. Yes, sir. At Anong oras? Hinintay po. So, mga 7:30 na po yun. Hanggang kumulang, Your Honor. 7:30. Tapos, paano ka malis doon sa area? Hanggang sa dumating na po ang Soko, hinintay na po namin. At saka po nag-inventory yung... Hindi. Anong oras ka umalis sa area? Nung matapos na po, kasabay na po ang Soko. Anong oras yun? Siguro po mga... humigit kumulang sa mag-11 na. Anong sinakyan mo? Asubdo na po sa mobile, Your Honor. O, sinong driver nun? Si Patrolman Ilagan, Your Honor. O, is Patrolman Di Chavez, Corporal Di Chavez at Patrolman Ilagan is present? Wala? Aaron Chavez. Oh, lipat ka dito. Lumipit ka. yes, sama-sama. Mr. Chairman, that a certain Patrolman Ilagan? Ilagan ba? No, yung isa. Yung driver daw. Oh, ipapatawag natin, Mr. Chairman, the next hearing. Sige. PD, is certain Patrolman Ilagan is part of the investigation of your Negative, sir. negative. Oh, better also check. Yes, sir. Yes, No? sir. Pati yung mga personnel that cordons down the area as per narrative of Makaraig. Yes, sir. Yes, sir. Please. Thank you. Di Chavez. Ikaw yung first na tinawagan, di ba? Sir, tinawagan po ako as investigator, sir. Oo nga, tinawagan ka. Ikaw on Yes, duty sir. the time. Sir? Ikaw on duty the time. Wala po kami, sir, ni PSSG Trinidad. Okay. Sino tumawag sa'yo? Kay MSG Macareg, Your Honor. Anong oras? Humigit kumulang... Sandali. Is it that because Trinidad, lumipat ka nga dito? Hindi, lipat ka dito. Kasi akala niyo, pwede niyo kaming lusutan dito. Anong oras? Humigit kumulang 7:30, Your Honor. 7:30. Yes, Your Honor. Pero nakita si Trinidad at saka si Perez nung asawa, alas 7, 7:09, declared dead. Ikaw, pumunta ka rin ba doon? Your Honor, nakarating po ako sa hospital ay 7:45 PM, Your Honor. Ba't magkasama kayo ni Trinidad? Yes, Your Honor. Anong sinakyan nyo? Yung patrol car na may body number na 01, Your Honor. The same patrol car na ginamit doon para sa Soko? No, Your Honor. Ilan ba yung patrol car doon sa ano? Colonel, ilan ba yung patrol car mo doon? Yung nagagamit Tatlo po, Your Honor. Tatlo. Yung operational yung nagagamit. Anong ginamit doon para i-secure yung Soko? Yung area. Yung mobile 01 po. Mobile 01. Sabi mo kanina, mobile 01 din sinakyan mo. Mobile 01, Your Honor, ang sinakyan ko po.
Colonel, sinong sisinungaling ngayon sa inyo? Your Honor, yung SOCO po may sarili po silang Hindi, sabi niya kasi yung Mobile 01 daw, ginamit nyo para i-secure. Oh, we're telling the truth now. Ito kasi, nahuli kayo dun sa mga statement nyo. Inconsistent. Sabi kanina ni Colonel, yung una, ikaw, nung tinawag kita, sabi mo, Mobile 01. Sabi ni Colonel, yung tumulong doon para mag-secure ng SOCO is Mobile 01 also. He's telling you the truth. Ikaw, Di Chavez, supposedly hindi ka investigador ka ng istasyon o ng DEO, Your Honor. DEO. Yes, Your Honor. Alam mo rin yung operation na to, beforehand. After, Your Honor. After na. Yes, Before, hindi mo alam. May pasabi po sila, Sir Your Honor, na magko-contact sila kaya mag-stay po ako sa istasyon, Your Honor. Kayo ni Trinidad. Yes, Your Honor. So, si Makaraig tumawag sa iyo at 7:30. Yes, Your Honor. Tapos dumating kayo dun sa 7:45, Your Honor. Ma'am, etong si Di Chavez, nakita mo rin to doon? Hindi po. Hindi. Saan ka nung time na yon? Saan sa hospital? Hindi kayo magkatabi ni Trinidad? Magkasama? Bali, Your Honor, siya pumunta doon sa cadaver, ako sir doon sa records. Ikaw sa records? Yes, Your Honor. Okay. Didi, eto ba si Di Chavez kasama to sa investigation din? Sorry. Is included, sir. Okay, thank you. Last na ng chairman itong si Patrolman. Saan ba yun? Patrolman Carpio. Patrolman Carpio. Kung kasi bata ka pa, may asawa ka na ba? Meron na po, Your Honor. May anak? Opo, Your Honor. Ilang taon ka sa serbisyo? 5 years po, Your Honor. 5 years. Aga mo pa. Anyway, alam niyo kasi, we have a lot of investigation. Ang dami po namin investigation dito, no? In the previous months, no? Well, in fact, yung Southern Police District, alam niyo, ito, sabihin ko lang dito, sa mga non-commissioned officers. Almost lahat ng commissioned officer, tanggal. Tanggal sa serbisyo, may criminal case pa. Pero yung ibang non-commissioned officer that cooperates during the investigation, kami mismo kinausap namin si RD. Yung NCRPO. Dahil may mitigating circumstance, nag-cooperate, na-suspend, pero hindi natanggal. Hindi pa nakasuha ng kriminal na kaso. Alam nyo kasi ito, pag kinasuhan kayo administrative, tanggal kayo, akala nyo makalusot na kayo, may criminal pa. Si Chairman Akop, ang dami itong pinatanggal, may criminal cases pa na pinail. After this, alam nyo, ang mangyayari sa inyo, kanya na kayo. The only way, tandaan nyo the only way, of course, except kay Perez, siya talagang bumaril. Except kay Makaraig, siya talaga yung most senior and the head of the operation during that time. Pero kayo, you better cooperate and you have now the chance in this committee so that we can also have our committee report and recommending you that during the investigation, you cooperate with this committee. Pag damay-damay, di bahala kayo. Ayun lang yung sinasabi ko. Ikaw, 5 years ka pa lang, may anak ka pa, may asawa ka. Ang bata mo pa. Kasi, halata na pinakita na sa inyo yung video, lahat, pati oras, etc. May mga witnesses, affidavit, o mayroon pang yung medico-legal. Napakalinaw na hindi nagkabarilan. Dahil ang tama sa likuran, ang entry. So, okay pa rin kayo, nasasabit kayo dito. Samahan nyo lang yung mga opisyal nyo. Ayun na, mag-isip na ako. But this time, pagbibigyan kayo namin. Ako personally, Chairman, gusto ko lang ipaabot dito sa mga non-commissioned officer na to. Sayang. Sayang po kayo. Lalo na ikaw, Carpio, bata mo pa. You were just, siguro ngayon, mga 25 years old. 31 po. 31? Bata mo, mga 5 years in service. Tapos, matatanggal ka, madidismiss ka, may criminal ka pa na kaso. Pag-isip-isipan mo. Kaysa mag-cooperate ka, And what more, Congressman Paduano, no, para lang to substantiate more, no, on yung pagiging trigger happy ni Sergeant Perez, no. We have invited, napanood nila tayo, and they wanted to relay yung kanilang nangyari sa pamilya nila, that yung pamangkin niya, si Erickson Sadsad Adan, ay pinaril din
Gantong-ganto din ang pamangkin itong magsasalita ngayon. So, let's give him the benefit of the doubt. Ano? I think andyan si Mario Pasha Adan. Andyan ba? At yung pamangkin niyang namatay na si Erickson Sadsad Adan na binarel, ito yung nagdadrive ng motorcycle. Si Arnold, ano pangalan? Larrazabal? Arnold something. But pwede bang invite yung dalawa? But before that, I will let Congressman. Chairman. Okay na yan? Last na, Chairman. May tatanong lang ako dito kay Perez. Last na lang po itong last question. Perez, kanina at saka nung previous hearing, sabi mo kasi yung mark money is 500, tama? Single, 500 pesos. Yes, sir. Mark money. Pero ang inabot sa'yo, ilang grams? 4 grams? No, sir. Isang kasasar yun eh. Maliit lang, sir. Magkano? Magkano isang? Pero Pero binanggit mo 4 grams eh. Sir, yung upon searching, sir, yung iba, sir, na basura, sir. Kaya naging mahigit 4 na gramo, sir. Anyway. So, yung 4 grams, na-recover na lang. Pero yung isang sachet, gaano kabigat yon? 0.2, humigit yung walang 0.2, sir. Pideya, yung 0.2 ba is 500 pesos? Yung street value? Yes, sir. Yung 0.2? Yes, sir. Talagang sakto, no? Tapos may 4 grams na recover. Anyway, that's all, Mr. Chairman. Brief, Congressman Kit Flores and then Congressman Ace Barbers. And then we will allow those who have watched us, no? And 8 taon na raw nilang kinikip-kip to. So we will be allowing them. But we will remind them also that, of course, presentation lang yan, and we will try to find out the truthfulness of your presentation. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Patrolman Carpio, nakita mo yung video kanina na present ni Chairman Fernandez and duman yung green na kotse. Tama? Nakita mo? Yes, Your Honor. And then yan yung road leading to where the incident took place. Yes, Your Honor. Wala na ibang daan going there? Wala na po. Wala na. How long does it take to take you from your station to the place where that incident took place? More or less. More or less, sir, mga 10 minutes po. 10 minutes. Okay, now, ikaw din nag-testify na ikaw ang nagdala sa biktima sa hospital, correct? Yes, Your Honor. Buhay pa siya when you brought him to the car? Yes, Your Honor. Buhay pa? Yes, Your Honor. So, sa sasakyan na green, sino kasama mo? Sino nag-drive? Sino kasama mo? Kami lang po ni PSSG Karandang. So, Karandang ang nag-drive? Yes, Your Honor. Ikaw ang nasa? Nasa likod po ako. Kasama ko po si Brian. And buhay pa? Yes, Your Honor. Ang sugat niya, anong itsura ng sugat niya? Was it bleeding? Yes, sir. Malakas po kasi, sir, ang Malakas. dugo. Yes, sir. So, did you try to stop it? Yes, sir. Nagkandak po, sir, ako ng diniinan ko, sir, yung sugat kasi po, sir, puro dugo. Kahit, sir, ako, na puro dugo na rin po ang... Kahit ikaw. And Yes, most likely yung sasakyan, puno din ng dugo. Yes, Your Honor. Okay. Now, so dalawa lang kayo. Yes, Your Honor. And iniwan niyo sa site where the incident took place, sino? Sino iniwan mo? Ang aming team leader po, Team leader at saka sino pa? si PSSG Michi Perez po. Dalawa lang. Ang naiwan doon? Tsaka po si PCPL La Rosa po. Okay, now, you testified na yun lang yung daan going to the place where the incident took place. Now, if the chairman is going to present the video for the whole day na hindi na pinakita na dumaan ulit yung sasakyan as you said na 6:30, paano yan? And you said that was the only place to go. And clearly, pinakita ni Chairman Dan that it was just 4 something pa lang nung dumaan kayo. Tama? Yes, Your Honor. So the whole day, kung walang other video that will show na dumaan ulit yung sasakyan, then that will confirm that you and the rest of the team have been lying na 6:30 kayo umalis sa station. Tama? Tama? Oh. Carpio. Mahirap talaga magsinungaling. Carpio, Carpio. Vice Chair, kasi tinanong mo siya na 4:20 yung time. Will you allow it, Congressman? No, ano lang. Carpio, tama ba yung pagkarinig ko? Na nung tinanong ka ni Congressman Kit Flores na 14:20 kayo dumaan, umuo ka? Ayun ang narinig ko eh. Kasi yun ang totoo eh. Tama? Di ba? Yes or no lang? Yes Oh. or no?
Yes or no? No, Your Honor. No. So, hindi. Sandali. Hindi 420. Hindi yes ang sagot mo kanina sa 420. Ay, papareview ko yung ano. Yung minutes. Yung record. Nung tinanong ka ni Congressman Flores, ng time na 420, kayo dumaan doon, nag-yes ka. Kasi yun ang totoo. Oh, ano, Carpio? Oh, you want to cooperate? Kasi huli ka na eh. 420, tinanong ka ni Chairman Flores, ani kay Congressman Flores. Yung time na 420, na umuo ka. Oh, you want to cooperate or not? Pwede naman mag-executive session para itigil namin dito magtatanong sa'yo. Kung hihingi ka ng executive session. Anyway, Chairman, mag-isip-isip muna Yeah, siya. to those members na we believe that is not really involved and nape-pressure sila because of kasamahan, we can have an executive session sa inyo. If you request us to have this discuss the truthfulness of the issue. Nasa inyo yun. Otherwise, kung hindi, we will be moving to cite you in contempt in a while, no? But of course, ayaw na namin mangyari yung ganito, no? Kasi hahaba to eh. Ang dami pa namin ipapatawag sa susunod na hearing. And I'm pretty sure na mas lalo kayo madidiin. Congressman Kit Flores, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Macaraig, same question po sa inyo. No? Are you gonna stand by your affidavit na 6:20 kayo dumaan doon sa road? No, sir. No? Yun ang statement mo. And same pa rin yung statement mo na 6-something kayo dumaan, going to the place where the incident took place. 6:36, ano ba? Basta before 7. Yes, sir. At hindi 4-something. Hindi 4 p.m. Yes, And tama, same question din, no? Kung may pakita ni Congressman Dan Fernandez na walang ibang sasakyan dumaan doon, na same car that you mentioned, the entire day, from that point on, it will show na nagsinungaling kayo. Tama? Andyan, di ba? So if the whole day is there, then it doesn't show you passing through the same place, so nagsisinungaling ka. Kung ganun man ang may palabas. Tama? Tama, Sergeant Macaraig? Naintindihan mo ba? Kasi may video eh. Hindi mo ma-edit yan, hindi mo ma-ano. If it's gonna be shown that the whole day passed from 4:20 p.m. na hindi na dumaan yung green kotse na yun, in that state, then that would show that you're lying, correct? Sergeant Macaraig? Mahirap pa tanong ko? Or were you already there at 4:20 p.m.? No. So anong oras kayo dumaan? 7, sir. 7. Before 7. Okay. Walang dumaan doon na 7. Di ba? Tama siya? Wala na kasi ang video na nasa atin na eh. Okay. Again, Carpio. No? Naintindihan mo ba anong executive session, Carpio? Ikaw lang tsaka kami, and then you'll be given the opportunity to say something na ayaw mo marinig ng iba. Gusto mo mag-avail ng executive session? Yes? Chair, he wants to avail of the executive session. Okay, siguro we'll invite him on the other room. Who else wanted to avail the executive session? This is your opportunity. Otherwise, hindi namin po kayo titigilan. Because yung affidavit talagang mali-mali and the people are telling, dalawa na yung nagsasabi na binaril ni Mitzi. And, ito na, sila Mario Pasha Adan. If you wanted to listen first on that, ano. Sige, ha? Sige, si Carpio siguro isamahan na siya sa kabila. And then those who wanted to be a part of that executive session, please do so. While we are listening to Mario Pasha Adan. Okay? Mr. Chairman, before Then, I think PD, is he asking permission? No. Karandang. La Rosa. Trinidad.
Yes, Your Honor. You want to avail the executive session? Yes, Your Honor. Okay, go ahead. Mr. La Chairman, Rosa. Yes. Yes, Your Honor. Okay. Karandang. Yes, Your Honor. Sige, stand up and go there. Mr. Chairman, bago Stand natin up. sila papuntahin doon sa isang holding room, paliwanag lang natin na yung pag-avail ninyo ng executive session ay kayo ay magsasalita ng katotohanan. At ito ay maaaring salungat doon sa mga una niyong pinirmahang affidavit. So yun ang gusto naming malaman sa inyo. Dahil dito, kung kayo ay magsasabi ng totoo sa inyong nalalaman sa investigasyon na to, matutulungan kayo ng committee ito. Pero kapag kayo ay magsisinungaling pa rin at paninindigan nyo yung inyong sinumpaang salaysay, may problema ho kayo dyan. Kaya yun lang, Mr. Chairman, I just wanted to remind them, if they want to avail of the executive session, they have to tell us the truth. Sige. So we'll be inviting the four to ano muna. Stand up and punta muna sa kabilang room. And billiard room. Sige, sa billiard room. And while Your Honor, saman din po sa executive session, Your Honor. you want to have Yes, Your Honor. you also makaraig? Yes, sir. Okay. Sige. Okay, sige. Sir, sasama. Si Sergeant Perez, baka gusto mo rin magsabi ng katotohanan. Dito mo na sabihin. Mr. Chairman, siya yung principal dito na inimbestigahan Hindi, ano muna, we will be talking to each and every one of you separately. So, ito muna ang apat. Si Karandang, si La Rosa, si Trinidad, and si Carpio. Doon muna kayo. And then, mamaya si Makaraig. And if Michi Perez wanted to talk to us as well. At, pero ang problema, hindi naman. Ano muna? Sige, hearing suspended. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Franz Robles, nakakatakot na talaga ang mga pulis natin ngayon, pati mga subordinate ayaw na magsalita ng totoo. Anong hustisya ang makukuha ng mahihirap dyan? Pahayag naman ni Jesus Delgado, ang habol lang kasi ng mga nagpupulis ay sahod at uniforms, pero ang tumulong at maging tapat wala sa isip nila. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Don Calora, tanggal sa serbisyo, walang benepisyo at may kaso, yan ang dapat gawin sa mga tiwaling pulis. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.